Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong likod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa ating divine, sa ating Holy Spirit, mga ancestors, spirit guides, elementals, angels, and sabi ko na ba elementals? Ayan, syempre kasama din sila. Kasi part din natin yan eh. Part din ng ating journey, sa spiritual journey. Okay? So, maraming salamat po sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay po sa ating channel, and syempre, doon din po sa mga bago na sumusubaybay at nakikinig at nanonood ng ating YouTube channel. Okay? So, halos konti na lang din, tayo makaka-reach na ng 11K. Parang kwago lang. Okay, so 11K. Ayan, so konti na lang, konting kembot na lang, no? So 300 na lang. Tayo makaka-reach na ng 11K. Okay, so now, syempre, ganun pa rin po. Kasi po continuously is nagiging alam niyo po 'yon, nagiging trending po ang ating langis, no? Ating langis. Asan na ba 'yung langis ko? Ito pala. Okay, so ito pong langis. Again, ito po yung ganito po siya, no? Na pagka na-receive nyo is ganito siya, na nanggagaling po dito and dito po sa maliit, no? So yan po is combination po, mix, no? Para mas power. Plus nilagyan ko pa po ng mga orasyon din po dito sa loob. Okay? So, yan po is all-in-one po, as in. Makikita nyo naman po yan or mababasa nyo po yan sa mga comment section. Meron po ako mga pinipina comments about po sa feedback ng mga yan. And kadalasan din po nasa chat ko po, nasa WhatsApp po. Kaso hindi ko naman po siya ma-post, no? Parang ano na rin po ako sa parang i-post ko pa. Pero ewan ko lang po kung bibigyan po ako ng signs or permission ni God na i-post po yan sa FB, na alam niyo yung posting lang talaga. Pero yan po is marami na rin po napatunayan niya na talaga po mabisa po siya, as in. As in, marami na naman po naka-experience niyan. And din po sa mga amulets, may mga parating po akong amulets kasi po kailangan ko po sila ng Biyernes Santo. So, yung mga pinagawa ko po na amulets is kailangan po dumating ng, ano ba ang petsa ngayon? 19. So, hopefully, by Saturday, ma-receive ko po yan para po madasalan ko po siya ng puro by Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ayan. Okay? So, now is kukuha po tayo ng mensahe. Patungkol po, ito is nanggaling naman po sa aking crystal ball, no? So, meron pong wait lang po. Okay, so what about the crystal ball? So ano po ba ang mensaheng ibinigay sa akin ng crystal ball kanina? So it's about, siguro for some of you, no, nakaka-experience or meron kayong pasyente nakaka-experience nito. Siguro some of you na mga healers is meron pong na-encounter na ganitong pasyente. Like, meron po siyang black magic, no, na sumangguni po sa inyo na meron po siyang mga parang akala nyo lamig lang, no? Meron po sa likod po, pwede meron po sa iba't ibang parte ng katawan, and meron siguro mga butlig-butlig, mga ganyan, or meron po pananakit ng ulo, mga ganyan, kasi yan po yung mga signs na meron ka pong black magic, no? So isa po yan. So dito is tinanong ko po si Crystal Ball kung ano po ang mensahe niya. So yun po yung lumabas, and pinakita rin po doon, tinanong ko kung ano po yung ginagawa naman. Paano ginagawa, ganito, ganyan. So, ang pinakita po sa akin doon is under ritual po tong pasyente ninyo. No? Kasi nakita ko po dito, isa sa isang room, no, nasa isang room na parang medyo rocky, no, medyo mabato, ganyan, na may mga nakaukit, na mayroong lamesa, na basta may lamesa siyang maliit na meron po doon isa pang sapin, no? So may sapin, tapos meron pang isang sapin, tapos nandito po yung gamit nung pasyente ninyo. Either headband, bracelet, pero bilog po kasi siya na malaki na parang kasing laki ng ulo na pwedeng gamitin sa ulo, yung ganun po. So, yun po yung i-reading po natin ngayon, kung ano po ba ang nangyari talaga, ano po ba ang punot dulo, ganyan. At kung may kagalingan ba. Yan po yung kukunin natin na
mensahe mula sa ating ayan po yung kukunin nating mensahe. Malaman natin po kung ano po yung gustong ipahatid mula po sa crystal ball na yun, ano? Okay, so let us pray. Panginoong Jesucristo, Ama, Panginoong Diyos, Ama sa langit, ako po'y muli naririto sa inyong harapan, kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers. Naway kami po inyong samahan, kami pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, ang aking mga cards na ito, para po masabi ko po ng buo at eksakto ang mga nakuha ko pong mensahe inyong ibinigay sa akin sa pamamagitan po or sa galing po sa crystal ball. Ako po'y nananalangin po na kami po inyong patuloy na iligtas po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang po klase ng karamdaman at tukso. Naway kami po inyong bigyan din ng malulusog na pangangatawan at bigyan niyo po ng kagalingan ang mga may mga karamdaman, mapapisikal, spiritual, mental, at emosyonal. Maraming salamat po. Pakibasbasan po ito mga cards na ito. Amen. Okay, so kukuha po tayo ng mensahe muna sa ating mga oracle cards muna. Okay? Then, sa tarot cards na po tayo. Okay, so, hindi. Siguro mas maganda kung tarot cards muna. No? Tarot cards muna tayo. Kukuha muna tayo ng message dito kung ano po ba talaga ang nais iparating ng aking crystal ball. Kung ano po ba talaga ang nangyari, bakit nga naranasan o bakit naranasan itong client mo or pasyente mo yung ganyang karamdaman na galing sa spiritual, no? Tingnan natin. Pero for sure, this is spiritual, no? So, tingnan natin kung ano ba ang mensahe. Okay, so one is strength. Okay, so may kalakasan to, no? Or parang, I mean, andito yung, meron din kakayanan to. Itong pasyente mo, for sure, no? Okay, so meron na tayong 3 cards, 4 cards. Kinuha ko po yung nakatihaya. Okay, so we have the strength card here. Ayan. So, dito naman po kasi is pinapakita po dito na kumbaga, ito pong pasyente ninyo or itong person ninyo, no, is andito po yung kung kakayanan at kakayanan rin lang po ang pag-uusapan is meron din po to, no. Andito nga lang po yung talagang napaglalabanan niya or parang naaawat niya or nakokontrol niya na ilabas to hanggat maaari, no? Parang ayaw niya pong gamitin, no? So, now is kaya po parang kayang-kaya niya pong paglabanan or parang andito yung hindi niya masyadong iniinda pero talagang andito mo yung kung sa iba po to tumama, no? Is kung sa iba po tong pasyente ninyo na walang ganong kakayanan or parang walang panlaban, walang pandepensa, no. Ito is wala pa po tong mga amulets tong mga pasyente niyo nito, ha, wala pa, ha. Pero meron na po siyang alam niyo yung power sa loob, no. Yung alam niyo yung soul niya is meron talaga. Yun nga lang talagang tinamaan pa rin siya. Pero hindi nga lang po siya basta mapatumba. Kasi meron po siya. Parang bloodline din po to, no. So, andito po yung talagang pinaglalabanan niya ang lahat. No? So, we have, kita nyo, second card niya kagad is death card. So, ito is sinasabi na kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, na kung talagang, I mean, talagang siya is under spiritual attack, no? Talagang meron siyang black magic and sa pinakita sa akin ng crystal ball kanina is siya is under ritual, no? As in, nire-ritualan to. Maybe, meron tong nagawa, no? Or maybe kinainggitan, or parang talagang may nagalit lang, o ganun. Kaya ganun ang ginagawa sa kanya. Pero nga lang, hindi nga siya talaga, alam niyo yun, napuruhan nito, no? So now is we have the Queen of Cups here. So itong pasyente niyo nito is talagang intuitive din, no? And mabait, no? Likas na mabait tong pasyente niyo na to sa pinapakita dito sa Queen of Cups, no? So talagang may kabaitan, ano, syempre. Pero andun po rin yung syempre may mga kanya-kanya naman po tayong behavior. Hindi naman po laging nasa good side or at times meron talaga tayong mga lumalabas po yung pagkakaroon natin ng bad side. Pero andito po yung sinasabi na talagang ito is maramdamin din. Pero andito yung mapagmahal, maalaga. Mabait na tao to. Mabait na tao tong pasyente mo na to. Kaya kumbaga parang namin misinterpret lang din ng iba na ganun siya. Na parang
hindi magandang ehemplo, hindi magandang halimbawa, yung mga ganyan. So, parang yun yung nagtulak doon sa tao na gawan to ng black magic. Okay? So, we have the justice. So, ito yung makukuha ng pasyente mo. Okay? Since andito rin yung death card and justice is talagang sinasabi lang po dito na talagang bibigyan ng hustisya to. Or magkakaroon din ng kagalingan to, no? Yun nga lang talagang parang need niya rin ma-experience to, parang ano nito, lesson learned dito sa pasyente mo na hindi niya kailangang, alam mo yon na mag-all out, no? Mag-all out sa mga tao ng trust, care, love, ganon. Kasi end of the day, pagka nagkaroon ng mga scenario na like commotions, tensions, no, is wala naman siyang mahihita or wala namang sasagip sa kanya kundi sarili niya. And now, yun yung nangyari sa kanya. Mag-isa siyang lumalaban. Wala siyang kakampi, wala nagmamahal sa kanya kundi sarili niya. Okay? So, let's see kung ano naman ang makukuha natin dito sa ating oracle card. So, dyan yung iikot ang ating ang ating reading for today, for tonight, para sa inyo collective. No? So, alamin natin kung ano pa ba ang dapat nating malaman patungkol dyan sa iyong pasyente or client. No? Yan natin kung anong ibibigay sa atin na mensahe ng ating Holy Spirit. Thank you po. Tingin po akong mensahe, please. Thank you. Sana po may bumagsak agad-agad, no? As in, agad-agad. Okay? Meron pa ba siyang ibang nararamdaman? Meron pa po ba siyang dapat malaman? Ano ba, magtatagal ba ito? No? Okay, so lumabas is kailangan mo na manggagamot. So ito talaga ang kailangan niya. Itong pasyente mo is talagang kailangan kanya. Now na, as in nirarush siya na kailangan niya magpunta sa isang manggagamot para ma-healed siya, para gumaling siya sa karamdaman niya na spiritual. Okay? So for sure is andyan naman yan. Now, meron ditong ginayuma ka, OMG. So itong person mo na ito is ginayuma. And now, parang alam mo yung tipong hindi tumalab, no? Hindi, parang gano'n na nangyari eh. Hindi tumalab yung gayuma dito sa pasyente mo. Now, parang ginawan to ng mas worst, no? Or maybe may halo pa rin na gayuma na para balikan to, no? So, andito ngayon yung since napagtagumpayan yung gayuma, parang hindi na binalikan, parang dinedma dahil nga may kakayanan tong pasyente mo eh. So hindi to umandar, no? Hindi umandar dito sa pasyente mo, kaya ang ginawa siguro nitong naglagay ng gayuma is tinuluyan na, ginawa na tong black magic or kinulang na siya, no? Diretso. Okay? So ano pa po ba ang mensahe? Holy Spirit, God, please send me a message, please. Okay, so ito. Okay, so we have the death spell. So andito ngayon ang death spell. So 'di ba, antindi. Since hindi nga gumana ang gayuma, is death spell ang ginawa, no? So andito yung ginayuma siya pero hindi na i-highlights ko lang po para meron na po akong title mamaya. Okay, so ginayuma ka pero hindi tumalab, no? Pero still, yung merong death spell na nilagay sa'yo is andun pa rin ng gayuma para parang kailangan kanyang i-please or parang kailangan kita balikan. Kung hindi, pahihirapan kita, bibigyan kita ng katakot-takot na sakit para lang balikan mo ko. Para lang magsumamo ka sa akin, magmakaawa ka sa akin na bumalik ka sa akin. Nandun pa rin ang love spell. Okay? So now, ito yung nararanasan ng pasyente mo na which is andito yung mahirap talaga mag-isa. So nahihirapan siyang mag-isa ngayon kasi alam mo yung tipong akala niya pagka na-share niya na yun sa iba is andito yung magiging okay na ang lahat, na marami kakaroon siya ng karamay. Though meron talaga siyang mga karamay pero hindi niya inaasahan na yung pa mga taong parang in-ignore niya or hindi niya masyadong priority, yung pa yung makakasama niya sa laban niya ngayon. Pero yung mga tao talaga malalapit sa kanya, especially the family, is wala siyang mapakinabangan. No? So yun yung sinasabi rin dito sa card. Okay? So, let's see kung ano pang mensahe. Itong ating card. Holy Spirit, please. God, please send me a message. Thank you po. Thank you. Message po. Thank you. Okay. So, twice na po lumabas to. So, ang gumagawa sa'yo dito ay singkit ang mata, maputi ang balat. Okay? So, singkit ang mata, maputi ang balat ang gumagawa sa'yo ng death spell. So,
alamin mo na kung sino yan. Pwede mo na sabihin din to dun sa mga pasyente mo, no? Kung ah, para lang maklarify, no? Singkit ang mata, maputi ang balat, tisoy, Chinese, may pagka-Chinese, ganon, no? So, let's see. Pwedeng maputi ang balat din, maputi ang balat, pwedeng singkit din ang mata, pero, or maliit ang mata, pero sabihin natin kayo manggi, pwedeng ganon, or pwedeng moreno, morena, mga ganyan, no? Pero stick tayo doon sa singkit ang mata. Kasi sense ko na talagang singkit ang mata nito eh. Okay, so let's see. Kung ano pa po ang mensahe, God, please send me a message para po sa akin, mga collectives, para po may reference din po ang aking mga healers. Thank you po. Okay, so ibahin natin yung balasa. Natin kung may bababa pagkapag ganito. Natin kung ano pa po ang bababa. Pero last shuffle ko na po to para po na pa tayo sa ibang deck. Malaman po natin kung ano po yung mga kailangan. Yun! So, we have 2 cards. Okay, so ano ba to? Okay, so mahaba din ang buhok na unat. Okay, so bukod doon sa singkit ang mata, na puti ang balat, is kasama din po itong mahaba ang buhok at unat. Okay, so ayan. And you can also be a tarot reader. So, yan yung sinasabi na. You are a tarot reader here, okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Okay, so let's see. Bubunot na ako, ha? Para marami tayong topic or marami tayong explanation. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we have the 5 cards here. So, let's skip this card na. Ayan. So, ano ba yung nakuha natin? Okay, yes, masyado ka mabait. Nasabi na rin yung kanina sa tarot card, no, na sa isang card natin na talagang ikaw is masyado mabait. Okay? So, masyado ka mabait. And now is, alam mo yung masyado, dahil sa kahit anong bait mo, no, kung talagang, alam mo yun, walang puso yung kausap mo, talagang gagawa ng ibang ways yan para makaganti. No? Hindi ka man niya siguro nasaktan, pero alam mo yung antindi naman ng ginawa sa'yo. No? Kasi alam niyo ang death spell is ano yan eh, pwedeng inuunti-unti kayo niyan, pwedeng pinasasakit muna ang ulo, no, na itong pasyente mo, or pwedeng binalagan nga lang ng mga bukol-bukol, mga pantal-pantal, pwedeng ganun eh, or pwedeng mamumuli ka ng paa, or pwedeng masakit ang balakang, marami siyang pwedeng, hanggang sa halos ihihiga, pwede nga lagdatin yan eh, na hindi mo alam kung saan ang gagaling yung sakit niya. Okay? So, wag magpalinlang, no? Malamang itong pasyente mo is nakikipag-usap pa rin dito, nakikipag-communicate pa rin dito. Pero hindi alam itong pasyente mo na tinitingnan lang or parang pinakikaramdaman kung ano na ba ang status niya, kung okay pa ba siya o hindi. Pero once na nalaman na okay siya, nakakapagsalita pa, nakakagala pa, nakakatrabaho pa, then gagawa na naman siya ng panibagong hakbang. Okay, so kailangan lang ito pasyente mo is magbalik loob sa Diyos. Maybe walang Diyos sa kanya, maybe lagalag siya. Andun yung mabait siya, pero hindi siya nagsisimba, hindi siya nakikipag-usap kay God, hindi siya walang Diyos, pwedeng ganon, no? Pero mabait na tao to. Na meron naman pong ganon na talagang may kabaitan, pero yun nga lang po, may katwiran na hindi naman kailangan magsimba, hindi naman kailangan ganito, basta gumagawa ka na mabuti, ganun. Madaming excuses eh. No? So, ang kailangan niya po talaga dito is purely kailangan niya magbalik loob sa Diyos. And now we have the Sakim. No? So, yung Sakim na yan is sa sinasabi po sa akin ngayon, is ito is about din doon sa dito sa pasyente mo. May kabaitan pero may konting kasakiman. Alam niyo yun, yung tipong parang ang gusto niya is puro kabig, no? Puro pakabig, ganun. Pero andun yung kung kabaitan in a way na marunong siyang makisama, marunong siyang mapagbigay din naman siya. Parang yun nga lang, hindi maganda yung way niya ng pagkakaroon ng meron. I mean, alam niyo yung nagigets niyo ba yung sinasabi ko na parang meron siyang sinasalbahe na tao para makakuha ng pera, pero yung perang nakukuha niya is ipinamimigay niya rin sa iba, sa mga nangangailangan, or sa tipong
mga gusto ng tulong, no? Yung mga ganon. Or maybe sa family, pwedeng ganon. Pero yun nga lang, gumagawa siya ng hindi maganda. Mabait siya in a way, pero yun nga lang, kinukuha niya yung mga ganong ah, parang makatawid, no, sa buhay sa pamamagitan ng panloloko sa tao. Yung pagiging sakim, yung ganon. Parang, hindi naman sakim, kasi meron din sakim na sinasabing makasarili, no? Parang, hinuhututan ko yung tao, parang ganon, pero ako lang ang makikinabang, parang ganon. So, siya naman hindi. Andun yung talagang, parang sinasagad niya yung tao, parang ginagamit niya yung tao, pero parang, hindi lang siya magbe-benefit, kundi yung karamihan. Meron pang ibang makikinabang, no? And now, itong party na to is, andito yung pwede siyang makaligtas sa death spell. Kailangan niya lang talagang mag-rush, no, na magpunta sa mga healers, no, or sa healer para mapagtagumpayan niya and para makapag-celebrate siya o para makapag-party ulit. Or, ito is sa pamamagitan ng party din, ano, naki-party siya, ganyan. Kaya, nakaranas siya ng gayuma, no? O doon siya dinaan sa ganon. Itong singkit na mata na yan. Okay? So, let's see kung ano pa. So, dito ulit tayo sa isang tarot deck. Kuha tayo ng mensahe. Kung ano pa ang ibig sabihin or ano pa ang gustong ibigay na mensahe sa inyo, sa inyong pasyente. Ito. Okay? Or pwede rin po itong sa inyo. No, kung meron po nakaka-resonate na pangyayari sa inyo, pwede rin po. Okay? So, this is a collective reading naman. Okay, so we have the magician. See, talagang itong pasyente nyo na to is talagang magic din. So, marunong din mag-magic to. Marunong din to. May kakayanan po talaga siya. No? So, now, dito is nahihirapan siya ngayon. Ito, the magician. Okay? So, talagang meron din siyang kaalaman. Okay? May mga kaalaman din siya. Alam niya rin mag-exhibition. Alam niya lahat. May alam siya. Yun nga lang, hindi niya ginagamit. Maybe, hindi pa talagang right time, no? Pero nandito naman ang Four of Pentacles na kumbaga andito yung gustong-gusto niyang makalusot pero hindi na kaya. Gustong-gusto niyang lusutan, gustong-gusto niyang gawin na makapasok na sa maliit na pinto niyan kasi masyado siya malaki, hindi siya makalusot. So ang ibig sabihin din niyan is andun yung gusto niya nang gumaling, gusto niya nang tapusin kung ano yung mga nararamdaman niya. Kaso hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung paano, kung kanino, saan siya pupunta, anong gagawin niya, o gagamitin niya na ba yung kakayanan niya para lang makalusot siya dyan, para lumiit at magkasya doon sa pinto na yun at makalusot siya. No? So, yan yung mga talagang iniisip niya ngayon na paano ba ako makakalusot dito? Gagamitin ko na ba? Magmamagic na ba ako? Kasi yun lang naman ang way eh. 'Di ba? Magmamagic ka dito para lang makalusot ka dyan. Dahil talagang pwede kang tumalon doon sa bakod, pero hindi ka makakalusot sa pinto. Kaso ang iniisip dito ng card na ito, ay itong babae na to, is kung paano siya makakapasok sa pinto na, ang laki-laki niya, na halos paan niya lang ang pwedeng pumasok. So, iniisip niya talaga dito kung ano ba, pagaganahin ko na ba itong magic ko, gagamitin ko na ba ang kakayanan ko para makalusot ako dito, yung mga ganon. No? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe. Okay, so we have 3 cards here. We have the nine of Wands. What's this? 6 of Pentacles and 10 of Pentacles. Okay, kung dito sa 9 of Wands, no, sinasabi dito na parang, alam mo yun, talaga nahihirapan ka na i-carry or parang nahihirapan ka, nabibigatan ka na, especially, itong pasyente mo is nahihirapan na parang bitbitin kung ano man yung nasa katawan niya. Like, maybe meron siyang parang nakapatong sa ulo, sa balikat, sa likod, yung mga ganyan. So, dito is, ang kailangan niya dito is parang, yung mga nararamdaman niya na yan, parang kailangan ng kalinga or parang kailangan ng support from his or her families na para siya is palakasin pa yung loob para gumaling, no? Itong pasyente mo na ito. And now, we have the 6 of Pentacles and 10 of Pentacles na sinasabi na sabihin mo din dun sa pasyente mo na meron naman darating, no? Meron naman darating na magandang opportunity sa kanya, like para gumaling, no? Kasi andito yung sinasabi na marami mang nagbabantay sa kanya, marami mang nagmamasid sa kanya, kung ano yung mga ginagawa niya, is ando naman si God para bigyan siya ng panibagong buhay or panibagong pag-asa, no? Kasi dito sa 10 of Pentacles is pinapakita naman dito na magiging happy rin siya
no? Especially dito sa kasama niya rito, which is nakita ko dito is parang ano to, very close to sa sibling niya, which is siguro sister or brother na kasi dito is nakikita ko is brother nga ba to? Yes, brother. So andito yung meron siyang brother na talagang close niya pero pwede rin sister din ano, pwede. Basta sibling, no. Nakasundo na well supported siya sa or nagki-care talaga sa kanya, ng love sa kanya or siya ito yung naniniwala sa kanya na talaga may something spiritual attack sa kanya. Okay? So papasa ng ibang message. Ay, ayan, ang dami. Ano lang, 3 cards enough. 1 card, 2 cards, 3 cards. Okay. Okay, so we have 2 cards. Okay, so 8 of Pentacles and 8 of Cups. Ayan. So, alam mo, kailangan mo lang talaga, as in, kailangan talaga itong mag-visit sa'yo. Kailangan mo mag-focus din sa kanya at the same time. Kasi alam mo, every time din na nag-visit to sa'yo, alam nitong mga gumagawa sa kanya spiritually na nagpupunta siya sa isang manggagamot. And dito is alam mong tipong kasi nakikita nito tattoo. No? Masakit yan, di ba? So every time na nagpupunta siya sa'yo, nagpapagamot sa'yo, andun yung babanatan mo ng dasal, babanatan mo ng kung ano-ano, andun yung nawawala ang pain, di nasasaktan yung gumagawa, pero andun yung dinadagdagan naman sa ibang parte ng katawan ng sakit ng ginagamot mo. Ganon din kalakas yung gumagawa dito sa pasyente mo. So ang kailangan dito talaga is keep on praying, no? And talagang daanin sa proseso talaga to para sa kagalingan ng pasyente. No? Kasi meron po talagang mga alam mo yun, mga demonic entities na nagmamasid dito sa inaatake na pasyente. Ito yung nangyayari ngayon sa pasyente mo na lagi nakamasid, lagi nakabuntot dito. Ang tindi ng ano, no, parang sobra-sobra, ganun ba kalupit yung pasyente mo para bantayan, malaman kung tumatalab na yung death spell o ano man. Diba? So, dito naman sa 8 of Cups is sinasabi na, kumbaga, andito yung umalis ka, oh my goodness, umalis kasi to, no? Umalis kasi tong pasyente mo or lumayo na talagang super dead man na. Pero andito yung talagang etong may person, may isang person ng pasyente mo na talagang andun yung gustong-gusto pa rin siyang, kasi nga ginayuma siya, 'di ba? So gustong-gusto siyang balikan pero ayaw na nito, no? So actually binigyan pa to siguro ng chance nitong pasyente mo pero talagang parang parang ni-let go na lang din, ano? Kasi parang wala na rin parang hindi na rin siguro healthy yung relationship. So kaya parang since andun yung gumawa ulit siya ng gayuma pero andun yung dinigyan ulit siya ng death spell. Nilagyan na siya ng death spell, no? So we have the wheel. So kung dito sa nakikita nyo dito, since spiritual po ang ating binabanatan ngayon na reading, is andito po yung talagang under ritual siya. So sinabi ko rin po sa inyo kanina na nakita ko po doon sa crystal ball ko na talaga meron pong table, no, na meron pa pong isang sapin at meron pong gamit nitong person mo. So ito is under ritual po talaga. So ito sa confirmation na niliritualan po siya. Dahil na rin doon sa pagtalikod sa kanya na parang siguro naging desperado itong lalaki or babae na nakita ng kung sino, maybe ng magulang o ano, then nagkaroon ng tanungan portion kung ano nangyari sa'yo, ganito, ganyan. Hanggang sa naikwento niya na gusto kang balikan, itong pasyente mo gusto balikan. Now, gawa ng way. So, since ayaw pa rin di pa rin ma-convince yung pasyente mo, is now, gawa na ng ibang way. Yun na nga, dinaan na sa death spell. Okay? So, now, naku. Okay, so nakuha to sa social media. So, kumuha to ng picture sa social media, no, itong person ng pasyente mo para maisagawa yung black magic, no? And now, andito talaga yung parang sinabi niya dito na kailangan pahihirapan na itong pasyente mo, no? And bibigyan talaga ng karamdaman, especially sa likod. Kung nakikita nyo yan, ano, may mga nails, no? So, ganyan yung ginagawa sa kanya. So, merong tusok, merong palulubuhin yan, pwedeng ganun, or kung ano man, no, na ikabibigat ng pakiramdam ng pasyente mo. So, ganyan yung mga nangyayari sa kanya. Hirap maglakad, hirap kumilos, and yun nga, nakuha niya nga to sa social media. Internet, Facebook, Twitter, TikTok, ganyan.
So, dyan siya nakuha. Kaya alam nyo minsan, hindi rin po talaga maganda yung lagi nakapublic po yung ating buhay, na nakalantad ang buhay po natin. Okay? Any messages? Ooh, okay, so this is a 10 of cups, no? Na sinasabi na mapagtatagumpayan naman. Okay? So magkakaroon naman dito ng celebration, meaning kung ano man po itong mga nangyayari na ito sa itong mga to, no, is magkakaroon ng ending and magkakaroon ng kagalingan itong pasyente mo. And syempre ang tangi kong ano sa'yo is as a healer is kailangan mong pagtiyagaan, no, or tutukan itong pasyente mo, no? And sabihin mo na rin sa kanya na kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos Ama, na bigyan ng second chance ang kanyang buhay, and magkaroon talaga ng pagbabago para magkaroon siya ng kagalingan. Mahirap din po kasi talaga yung puro healers na lang po, no? Aasa kay lahat sa healers, no? So we have the wealth here. So dito, no, is kung hindi naman to talagang bonggang-bongga ang pamumuhay, pero nandun po yung medyo salat, no? And now, etong pasyente mo is siguro nakakuha ng mga tipong may kaya sa buhay or medyo nasa middle class, no, is andito yung talagang parang kapit siya doon kasi hirap siya sa buhay siguro. Wala siyang makain, itong pasyente mo walang makain, o meron man pero hindi sapat or kulang, yung mga ganun na tipong tiis-tiis, pero andun yung sa pamamagitan nitong pasyente, yung person ng pasyente mo is medyo nakakaangat, is now dito siya kumakapit. So, yun nga lang, maybe nagkaroon lang talaga ng trouble dito, no? Kaya parang nagkaroon ng issue about sa, nagkaroon ng black magic issue. Okay. So, may tarot reader na naman dito lumabas, no? Kanina may tarot reader ka na nakalagay. So, ito is sinasabi lang talaga na parang kailangan itong pasyente mo rin, aside from you, is kailangan niyang magkaroon ng katibayan or kaliwanagan na kung magpakonsulta rin sa tarot reader, no? Parang confirmation lang. Kasi like me, meron din po naman nagpapariling sa akin na tarot reader. So, parang kailangan na rin kumonsulta sa tarot reader para malaman. Parang confirmation, no? Kasi kung yung pasyente mo dito is sa tarot reader or may kaalaman sa ganyan, is kailangan na ng clarification. Kailangan na ng confirmation na kung tama ba yung mga readings niya sa reading ng tarot reader, no? Mahahagilap niya. So, isuggest mo din dyan sa pasyente mo na kailangan na maghanap ng tarot reader para magkaroon ng kaliwanagan sa kanya, para malaman niya kung ano talaga. Okay, so talagang nalilito siya. So maybe meron talagang pangyayari na hindi niya matanggap, na maaring meron na siyang mga suspecha kung sino, pero andun yung nalilito pa rin siya or parang hindi pa rin siya makapaniwala kung sino ba talaga doon. Na parang, kasi siguro parehong senaryo ang nangyari, ganon. So, hindi na alam kung sino doon sa mga yon. Maybe dalawa, tatlo, ganyan. So, andun talaga yung lito-lituhan siya. And kailangan ng amulet nitong pasyente mo. Okay? So, syempre, since nasa ritual siya, so kailangan mong alagaan to, and kailangan mo rin ng matinding pandepensa na ibibigay dito. Kailangan mo siyang bigyan ng matinding pandepensa. And yes, this is a confirmation na talaga andito yung financial crisis, kaya medyo parang naging sakim siya, and yan yung way niya para maliman yung way niya talaga. Mali talaga yung way niya na parang nang uutusan ng tao, or parang kinakamkam na yung, alam mo yung sinisimot na niloloko na gumagawa siya ng kung ano-ano para lang may maipakain sa sarili at sa pamilya, sa kapatid. Ganon. Andun yung meron siyang good intention pero bad pa rin yung pinanggalingan. So, sad to say, pero parang may karma, no, na involved dito sa pasyente mo, no? So, kaya andito ang best advice na sasabihin ko sa iyo is sabihin mo na lang talaga na humingi siya ng kapatawaran sa Diyos Ama, na kailangan niya talaga magbalik loob. Andito rin naman sa card kanina na kailangan niya magbalik loob sa Diyos Ama, sa kanila, para mabigyan siya ng panibagong chapter ng buhay. Okay? So now we have the spiritual gift unlock. So dahil din dyan sa mga pain, sa mga attack sa kanya, is mabibigyan at mabibigyan siya or mabubuksan ng spiritual, meron ulit gift na ibibigay sa kanya, para mapaglabanan niya to, para lalo siyang lumakas at mapaglabanan niya rin tong yung attack sa kanya. So matutulungan ka rin ito as a healer. Ikaw as a healer. No, you as a healer is matutulungan ka din ito. Talagang kailangan nyo mag-tandem dito ng bongga. Okay? Siguro the best thing na pwede mong gawin dito is bigyan mo siya ng dasal, bigyan mo siya ng mga pamamaraan,
like cleansing, ano pa ba? Actually, cleansing is the best na yun para maging maayos yung sitwasyon niya Then, yun na nga, syempre, dadaanin mo sa tao, dadaanin mo sa proseso para talaga mahuli nyo and maporsahan yung gumagawa. No? Okay. So now, andito yung talaga nilalagay ka rin sa trap situation. Itong pasyente mo pala, sorry. So ginagawa siya ang ginagawa sa kanya is, alam mo yung tipong parang manahimik ka na sa isang lugar o manahimik ka na sa bahay para hindi na makabiktima pa ng iba. No? So mayroong magandang intention si Mangku, pero yun nga lang, death spell po kasi ang nilagay. So wala pong karapatan ng sino man na pumatay ng tao. Especially mga ganitong, ando na tayo, may kasalanan din siya, itong person mo, pero hindi naman po parang makatarungan naman na bigyan ng death spell. Mas maganda pa rin po talagang let go, let God na lang And binibigyan din siya ng energy vampire. So andito yung talagang energy vampire kasi talagang galit na galit na galit na galit talaga itong gumagawa sa kanya, sa pasyente mo. Okay, ano pa po ang message? Thank you. Okay, wala na. Sa kabilang card naman tayo. Kabilang deck. Okay, so wait lang po. Okay. So, no fear. Ting! O, diba? No fear. Huwag ka matakot. Kasi alam mo, marami pa rin nagmamahal. Hindi siya dapat matakot, yung pasyente mo. Kasi, marami nagmamahal sa kanya. Marami, kahit na gano'n, na parang, meron siyang mga tao na hindi tinatrato na tama. Tawag doon? Yung parang, tinatratuhan ng tama. Doon pa rin naman yung marami pa rin nagmamahal sa kanya. Okay? Okay, so your dito patient is talagang very sick, no? Talagang siya, very sick ngayon, na talagang super suffer. Super, talagang super, marami siyang nararamdaman na hindi maganda sa katawan niya ngayon. No? So, let's see kung ano. Okay, so now is hindi ka nila kilala. Hindi kilala nitong mga kumakalaban dito sa person mo, sa pasyente mo, na kung sino talaga tong pasyente mo. Hindi alam nitong mga ito kung anong merong lahi itong pasyente mo na ginagamot mo ngayon. Okay? So, now is, ang kailangan nito, actually, ito is parang isa rin sa best way na pwedeng gawin itong pasyente mo na makipag-communicate dito sa mga ito. Maybe to ask sincerely na apology, no, para matigil kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon, no. So with the help of his or her sister, no, is talaga andito yung nagbibigay ng kalakasan ng loob niya, no, or nagpapalakas ng loob niya. And now itong pasyente mo, isa papiligiran din ng spirit warriors, no, and hindi niya mag-move forward. No, hindi na kailangang damhin kung ano man yung nangyayari sa kanya kasi lahat naman yan is may katapusan. And sinasabi nga rin dito sa card na talagang yan is may ending. Okay? So, ang sabihin mo na lang talaga dito sa ilong pasyente is better na makipag-communicate, makipag-usap, mag-apology, mag-ask ng apology doon sa suspecha niya na gumawa sa kanya. Pero wag niyang directly sabihin na, hoy, tigilan mo ko, please, makaawa ko sa iyo, mga gano'n. Tapos, alam mo yun, directly na parang nasabihin niya, tigilan mo na yung pagkukulam mo, mga gano'n. O kaya, patawarin mo na ako kasi nahihirapan na ako, wag na akong kulamin, wag gano'n. Okay? So, mas magandang pumunta siya doon, mag-ask ng apology para lang talagang, alam mo yun, sila na rin mismo ang gumawa ng way para itigil kung ano man yung ginagawa sa pasyente mo na black magic. Okay? Kasi, death spell is masyadong seryosong dark magic or black magic na ginagawa ng mga mangku, no, sa mga pasyente natin. So yan yung tipong lalo na kung ritual, kasi ritual tong ginagawa sa kanya, so better na kausapin mo siya na maayos, no, and alam mo yun, mag one-on-one kayo, nabigyan mo siya ng time. Mahirap po sagipin ang may death spell, especially po kung ritual, lalo po kung hindi naman po talaga religiously na nag-visit sa inyo, nagpapagamot sa inyo, kasi meron po talagang mga pasyente na po sinabi na bumalik kayo ng ganito at hindi naman bumabalik. So, alam niyo yan, nagba-back to zero po kayo, nagba-back to zero So, ang maganda po doon is
sabihan niyo po sila na yun nga po, i-surrender na po lahat, humingi po na po ng tawad sa lahat ng mga kalokohan na ginawa niya, and mag-promise na hindi nagagawa na ulit ang ganon, bigyan ulit ng siyang chance para po magbago po ang buhay niya, at makinig po sa kanya talaga ang Panginoon Diyos Ama, at bigyan po siya ng bagong pag-asa, bagong buhay. Okay? Wala pong imposible kay God, basta po i-surrender niya lang po yung sarili niya, and talagang andun yung tao sa puso niya, yung paghingi niya ng tawad sa Panginoon, wala pong imposible. Papatawarin at papatawarin po siya niyan. Yun nga lang po, kailangan niyan po talagang wag nang balikan yung mga dati niyang gawain, especially yung panloloko po sa tao. Gawa-gawa ng kwento, mga ganyan, para lang po may makain siya or yung family niya. Pangit po yun, no? So, pero may kabaitan naman po itong pasyente mo na to. Yun nga lang po pinaka-the best na pwede mong gawin para dito sa pasyente mo. Okay? So, hopefully is sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button, then paki-like and share, then click nyo rin po ang notification bell para po updated po kayo lagi sa ating readings. Okay? Maraming salamat po. And now, dito na po tayo sa healing para po mapagaan ko naman po yung mga pakiramdam ninyo. Okay, so bow your heads. Okay, so maraming salamat po. And God bless us all. Good night. Bye.